Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Padre Rico Trinidad, ang Chairman ng Commission on Basic Ecclesial Communities sa Diocese ng Malolos, Professor at Instructor ng kursong Basic Ecclesial Community sa Immaculate Conception Major Seminary, Graduate School of Theology, dito rin sa Diocese of Malolos. Nais ko pong ibahagi po sa inyo ang mga pag-aaral tungkol po sa Basic Ecclesial Community. Ito po ay lecture number 1 tungkol sa Ecclesiological Foundation of Basic Ecclesial Communities, Theological Concepts and Theory. Sa lecture na ito ay ipapaliwanag natin ang kahulugan ng salitang basic, ng salitang ecclesial, at ng salitang community. Pakinggan po natin at panoorin ang lecture na ito upang lalo tayong lumalim at magkaroon ng kaalaman sa pagtataguyod ng basic ecclesial community sa ating simbahan. So, ang unang topic natin ay ang ecclesiological foundation ng basic ecclesial community. So, katulad ng nakikita ninyo, yung tatlong salita ay basic ecclesial community. So pagka sinabi nating basic, meron siyang 5 pakahulugan. Basic as small, basic as little ones, na ang ibig sabihin ay church of the poor, basic as base, basic as fundamental, basic as origin. So yan ay 5 pakahulugan sa salitang basic. Pagdating naman sa salitang ecclesial, ang una ay ang Greek word na ecclesia, na kung saan ang root word ng ecclesia o ecclesiology ay Greek word ay ecclesia. Pangalawa ay ang konsepto ng people of God sa Second Vatican Council sa Lumen Gentium. Pangatlo ay universal means of salvation. Pang-apat, new way of being a church, ang pagsasalarawan sa BEC sa Second Plenary Council of the Philippines noong 1992. At ng pang-5 ay transition of term ng ecclesial. Sapagkat makikita natin, bago nakarating sa salitang ecclesial ay maraming salita ang ginamit para sa basic ecclesial community. Ang pangatlong salita naman ay community. Dito ay nakapasok ang 5 pakahulugan. Community as koinonia, ang pinanggalingang salita ng community sa Greek word. Ang pangalawa ay ang konsepto ng komunyo ng simbahan sa Second Vatican Council. Ang pangatlo ay ang cum unio, ang Latin word na cum, with, at unio, united. Pang-5, pang-4 ay ang community of disciples ng Second Plenary Council of the Philippines. At pang-5 ay ang konsepto ng Kingdom of God. So yan ang magiging ecclesiological foundation ng ating basic ecclesial community. So ngayon ay titingnan natin ngayon yan isa-isa. So magsisimula tayo ngayon sa basic. Okay. So sa salitang basic, small, little ones, church of the poor, base, fundamental, origin. So una muna ay ang ibig sabihin ng basic bilang small. Ito ay maliit sapagkat tumutukoy ito sa pinaliit na bahagi o pangkat ng isang malaking sambayanan. Ito ay partikular na tumutukoy sa sukat o bilang ng mga kasapi upang lubos na matutukan at mabigyang pansin ang pangangailangan ng bawat kasapi ng maliit na pamayanan na bahagi at mula sa malaking simbahan. So makikita natin ang larawan ng simbahan sa Katoliko, lalo na sa larawan ng isang parokya. Ang parokya ay maituturing na isang malaki ring pamayanan na karaniwan ay binubuo ng 7,000 hanggang 15,000 katao. Ito ay lubhang malaki. So sa pamagitan ng basic ecclesial community, yung small, yung malaking parokya
pinaghati-hati sa mga maliliit na pangkat na nakabatay sa pamayanan. Halimbawa, sa isang parokya, ang parokya binubuo ng mga kapilya na sa Bulacan tinatawag nating Sub-Parish Pastoral Council, no? Ang bawat kapilya o Sub-Parish Pastoral Council karaniwan ay nakabatay sa isang barangay. Halimbawa, sa parokya ng Holy Angels, ito ay binubuo ng 4 na barangay. Sa 4 na barangay, ang bumubuo nito halimbawa ay Kapilya ng Kulyanin, Kapilya ng Bintog, Kapilya ng San Jose, at Kapilya ng Bulihan. Yan ang bumubuo sa parokya ng Holy Angels. 4 na barangay na mula sa Plaridel. Pero itong Holy Angels na ito, galing ito sa malaking parokya ng bayan ng Plaridel. So ngayon, doon sa 4 na barangay na yan, meron dyan isang malaking barangay, yung barangay ng Bulihan. Yung isang barangay ng Bulihan, hinati pa siya sa 4 na kapilya kasi malaki siya. Bagamat kakaunti ang tao, malaki yung kanyang area. Kaya mula sa Bulihan, nagkaroon pa ng Bulihang Bukid, Bulihang Dulo, Bulihang Sentro, at Bulihang Mataas Sampaloc. So nakita niyo yung larawan ng simbahan, mula sa isang mother parish na malaki, nagkaroon ng quasi parish na naging parokya na Holy Angels, binubuo ng 4 na barangay, yung isang barangay dahil malaki, pinaghati-hati pa. Gayunpaman, bagamat yun ay pinaghati-hati na, ang bawat barangay ay meron pa ring maraming tao na magkakalayo ang mga lugar na tinatawag nating mga sityo-sityo. Mula sa mga sityo na yon ay nagbuo ng mga maliliit na pangkat na mga pamayan ng Kristiyano. Wala naman silang kapilya. Pero dahil sila isang sityo, magkakapitbahayan, binuo sila isang pangkat. Yun ay pinaliit ng pinaliit. Kasi ang karaniwang karanasan natin sa isang parokya, dahil napakalaki, wala ba yung encounter, yung closeness na tinatawag? Ang nangyayari, magsisimba lang tuwing araw ng linggo, pagkatapos noon, wala na, kanya-kanya na. Hindi nagkakaroon ng tinatawag nating encounter o sense of belongingness dahil nga napakalaki. So sa pamagitan ng BEC, yan ay pinagparte-parte, pinagpapaliit para magkaroon ng encounter o sense of belongingness yung bawat mga pangkat. So yan kaya yung small. Ngayon, sa makikita natin dito, pagka pinag-usapan ang small ng basic ecclesial community, ito ay merong 3 anyo. Ang una ay basic ecclesial community na 30 hanggang 100 family na nakasentro sa isang kapilya. Okay? So yan yung karaniwang tinatawag nating Sub-Parish Pastoral Council. Sa ibang parokya, sa ibang diocese sa Mindanao, alam ko sa Antipolo, ito yung tinatawag nilang munting sambayan ng Kristiyano. Pero actually, tinatawag din nila itong BEC. Pero actually, ito ay Sub-Parish Pastoral Council na nasasakop ng isang parokya. Okay. So, akala nila, kapag may kapila na ng Sub-Parish Pastoral Council, ay BEC na. Kasi sa ibang lugar, sa Mindanao, sa ibang diocese, ito yung tinatawag nilang BEC. Ang pangalawa na larawan ng BEC ay 10 hanggang 12 pamilya na mula doon sa isang kapilyang malaki na pinaghati-hati. Halimbawa, sa kapilya ng Bintog, sa Holy Angels, ito ay isang SPPC, pero ito ay binubuo ng mga pangkat-pangkat. Halimbawa, pangkat ng mga kasapi ng lay minister, BEC yun. Pangkat ng mga kasapi ng mga Legion of Mary, BEC din yun. Pangkat ng mga kasapi ng Children's Choir, ng Kabataan, ng Lector Commentator, ng Sakristan, ng isang magkakapit-bahay sa may lugar, sa may sityo ng Bintog Bukid. So
Yung mga maliliit na pangkat na yon ay tinatawag ding mga BEC. So, small. Okay? So, pagkatapos, yung pangatlo ay 10 hanggang 12 pamilya na kasapi na wala namang kapilya. So, ito yung mga sityo, pero karaniwan ay nakapasok din ito sa loob ng isang SPPC ng isang parokya. So, sa madaling salita, pagka sinabi nating basic, ang ibig sabihin ng basic ay small. Pinaliit na pamayanan para magkaroon ng sense of belongingness at encounter ang mga kasapi ng isang malaking parokya. Kaya nga sasabihin, ang parokya ay pamayanan ng mga pamayanan, sapagkat ang isang parokya ay isang malaking pamayanan na binubuo ng mga maliliit na pamayanan. So yan yung ibig sabihin ng small. Okay. So sunod naman, isa pang ibig sabihin ng basic ay kumakatawan sa little ones, mga maliliit. Ito ay tumutukoy sa mga dukha at mga aba ng lipunan na karaniwang pinagmumulan ng BEC. Sa Ingles, ito ay ang mga marginalized, ang mga tao na biktima ng social injustices. Gayunpaman, ito ay naglalarawan din ng Church of the Poor, ng PCP2, na ang simbahan ay kumakalinga sa mga dukha at nakikisangkot sa mga usaping panlipunan. So, dito natin makikita sa kasaysayan ng BEC, simula noong 1970s, ang BEC na tinatawag natin nagsisimula sa mga maliliit na pamayanan na karaniwan sila ay mga marginalized at mga mahihirap. Bakit hindi sila nagsisimula sa mga mayayaman? Sapagkat ang mga mayayaman, na pabi natin mga mayayamang magkakapitbahay, sila, ang pananaw nila sa buhay, kaya naming mabuhay ng nag-iisa kasi mayaman kami. Hindi namin kailangan ang tulong ninyo. Kami ay may pinag-aralan, kami ay mayaman, kaya kaya naming mamuhay ng mag-isa. Wala kaming problema sa pera, kaya naming mabuhay kahit wala kayo. So, doon natin makikita, hindi rin magsisimula ang BEC. Ang BEC ay magsisimula sa mga mahihirap. Bakit? Ang mga mahihirap, kailangan namin ang tulong ninyo. Kailangan tayong magkaisa. Kailangan tayong magbuklod. Sapagkat kung tayo maghiwa-hiwalay, hindi natin kakayanin. Kaya karaniwan makikita natin ang BEC, ang pagbubuo ng mga maliliit na pamayanan ay nagsisimula sa mga marginalized at mahirap. Kaya nung minsan ako ay nag-talk sa isang parokya sa Maynila, ang sabi nila, Father, ang BEC dito, wala po sa village. Ang BEC ay nasa village. Ano yung nasa village? Yung mga squatter, yung mga nakatira sa gilid-gilid, yung mga poor, yung mga mahihirap. Kaya nga kung minsan sasabihin, ang BEC ay pang rural area lang. Para lang yan sa mga medyo mga undeveloped na lugar. Pero dahil kami urbanized na at mga mayayaman na, may mga trabaho, mga tao, hindi na namin kailangan ng BEC. Karaniwan, ang tinutugunan ng BEC, dahil ito ay para sa mga maliliit at mga mahihirap, ay laging nauwi sa usaping panlipunan. Usapin ng trabaho, social justice, ecology, usapin sa pagsasaka, sapagkat sila ang nangangailangan ng mga bagay na iyon. Kailangan ng mga maliliit at mahihirap na sila'y maliliit na magkabuklod-buklod upang sila ay maging malakas at makatayo sa kanilang sariling paa. At yan ay bahagi ng misyon ng ating simbahan. Kaya masasabi natin yung BEC, laging karuktong ng Church of the Poor. So, yan yung ibig sabihin ng little ones. Kaantabi din po niyaan yung binanggit sa Bible ni Kristo na yung mga maliliit ay kailangan kinakalinga. So, hanggat hindi kayo nagiging mga bata. So, yung salitang bata roon, hindi naman actually bata lang kundi yun ay mga maliliit na kung saan ay larawan ng pagiging poverty, ng pagiging mahirap na siya ang kinakalinga ng Diyos.
Nakaugnay rin kung sino ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Binibigyang pansin yung konsepto ng basic bilang small, bilang little ones. So, yon yung pangalawang ibig sabihin ng salitang basic. So, sana naintindihan ninyo ha. So, little ones. So, marginalized. Okay? Sunod. Pagka sinabi nating basic, ang pangalawang kahulugan at pangatlong kahulugan ng basic ay base. Kung ilalarawan ang simbahan bilang isang tatsulok o triangle, sa gawing itaas nito ay ang Santo Papa, Obispo, mga pari, mga religyoso ay lubhang kakaunti. Subalit sa ibaba, ang base, ang mga laiko, sila ang marami. At sa kanilang hanay nagsisimula ang BEC. So kung titingnan natin yung pyramid, yung tatsulok na larawan sa ibaba, so tama nga. Tingnan ninyo. So sa tuktok ay Santo Papa, kaunti lang, obispo, pari, religyoso, at mga laiko. Kung tutusin, ang laiko ang pinakamarami. So kaya saan magsisimula ang BEC? Sa base, sa ibaba. Sapagkat sila ang mas lalong nangangailangan ng pagbubuklod at ng tulong ng simbahan sa paghubog. Kaya sinasabing basic ecclesial community, sila ay nasa base. Kaya nga tinatawag din ang BEC ay from the grassroots, nasa ibaba. Sa ibaba nagsisimula. Ang pagbubuklod ng BEC sa ibaba nagsisimula. Kasi yung Santo Papa, mga obispo, mga pari, buklod na sila eh. Sa kanilang tinatawag na sacramental brotherhood ng ordination. Pati ang diakono, buklod na sila. Ang mga religyoso, buklod na rin sila sa kanilang community. Pero ang mga laiko, hindi sila buklod bilang isang pamayanan na talagang magkakalapit. Kundi sila ay bahagi ng isang malaking simbahan, na bagamat sila ay bahagi ng malaking simbahan, ay hindi natin makikita yung talagang konkretong pagbubuklod nila. Saan yun ang kanilang ugnayan sa pananampalataya dahil nga sa laki ng ating simbahan. So pinakikita lamang sa salitang basic na ito bilang base, ang BEC ay nagsisimula sa ibabang hanay ng ating simbahan kung saan naroon ang maraming mga mananampalataya. Pero kung titignan natin, kapag tinanggal mo yung base, yung mga laiko, mahihirapan din yung mga nasa tuktok, yung Santo Papa, Obispo, Pari at mga religyoso. Sapagkat doon lang naman tayo nakatungtong. Doon lamang naman nakaugnay ang misyon ng simbahan ng mga pari, mga obispo, doon sa base, doon sa mga laiko na kanilang pinaglilingkuran. So, yan ang tatlo na, no? So, una, ang basic, ibig sabihin ay small sa sukat, sa dami ng kasapi. Pangalawa, ay basic as small, marginalized. Kailangan magbuklod-buklod sapagkat sila ay mahina, kailangan magkaisa. Ang pangatlo, na salita na base ay sa ibabang hanay ng simbahan, grassroots, nagsisimula ang BEC. Ang pangatlo na ibig sabihin, pang-apat na ibig sabihin ng basic ay fundamental. Ito ay mahalagang panuntunan sa pagtataguyod ng gawaing ebanghelisasyon. Ang fundamental ay back to basic. Sa pagtataguyod ng BEC, ito ay pagbabalik sa fundamental na pamumuhay ng mga unang Kristiyano. Ito ay matatagpuan sa gawa ng mga apostol. Fundamental na sangkap ng buhay ng mga unang Kristiyano. So back to the basic tayo. Kasi di ba kapag tinignan natin yung back to the basic, nagsimula yan kay Kristo. Pagkatapos nagtayo ng mga munting pamayanan na naging simbahan, nagsimula lang sa maliit, lumaki ng lumaki. Pero dumating ang panahon sa paglaki nito, marami mga nadagdag na batas, marami mga nadagdag na mga gawain, pero kumisa sa dami ng naidagdag na mga gawain, nakalimutan yung fundamental, ano yung basic. Ano yung basic sa buhay ng simbahan. At yung basic sa buhay ng simbahan, makikita natin yan sa gawa ng mga apostol.
na kung saan sinabi ang mga unang Kristiyano, sila ay nagkatipon-tipon, nagbabahaginan, sila ay nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanilang mga kapatid, tuwing araw ng linggo, sila ay nagpuputol-putol ng tinapay, ang lahat ay nagmasayang namumuhay. So, yung back to the basic ay fundamental. Kumbaga, ang nangyari, para bang pagka sinabi, yung simbahan nagsimula lang sa maliit pero lumaki ng lumaki ng lumaki ng lumaki na nagsimula lang sa 12 kay Kristo, naging 1.6 billion na mga Katoliko na, pero kumisan dahil sa lumaki ng lumaki, ang nakalimutan ay yung basic. Back to basic. Ano yon? Ang maliliit na pamayanan na sama-samang nagsasabuhay ng pananampalataya kay Kristo. So, fundamental. So, yun yung ibig sabihin ng fundamental. Ang panglima ay yung tinatawag natin na origin. So, ang basic ay origin. Kaugnay rin ito ng back to basic, no? Ito ay tumutukoy sa isang pangunahing pinagmulan na anyo ng simbahan, si Kristo at 12 alagad ay maituturing na imahe ng BEC. 'Di ba, mga pagka tayo ay naka-attend ng BEC, 'di ba ang BEC ay karaniwan ay nasa 10 hanggang 12 miyembro, magkakalapit sa kanilang kapitbahayan at pamayanan, sama-samang nagdarasal, sama-samang nagbabahagi na ng salita ng Diyos, sama-samang kumakain. Di ba yan ang larawan din ni Kristo at ng kanyang 12 alagad? Kaya kung tatanungin natin, saan ba nanggaling ang basic ecclesial community na ginagawa natin na linggo-linggo, nagbabahagi na ng salita ng Diyos, pagkatapos kakain, pagkatapos may tugong pagkilos, tapos sama-samang namumuhay sa isang lugar, di ba? Kung titignan natin yan, ang origin ay si Kristo at ang kanyang 12 alagad. Matutunghayan ang pinag-ugatan ng pamumuhay ng mga unang Kristiyano sa pamamaraan ng paghubog ni Jesus sa kanyang 12 alagad. So ngayon sa puntong ito, makikita natin yung ibig sabihin ng salitang basic. So ang basic, kapag sinabi natin ang basic ng basic ecclesial community, ay makikita natin basic as small, sa sukat at laki ng mga kasapi. Pangalawa, basic as little ones, mga mahihirap, mga marginalized na nangangailangang magtulong-tulong at magkaisa o Church of the Poor. Pangatlo, ang small ay ang basic as base, nasa maliit o nasa grassroots. Pang-apat, fundamental, back to basic, ano ang talagang pangunahing gawain ng mga unang Kristiyano. At panglima, ang basic ay ang pinagmula ng basic ecclesial community na nararanasan natin ngayon ay pagsasagawa ng ginawa ni Kristo sa kanyang mga alagad, si Kristo at ang kanyang 12 alagad. So yan yung tinatawag natin na basic ng basic ecclesial community. Okay. So ngayon naman, titingnan naman natin yung tinatawag nating ecclesial naman ng salitang basic ecclesial community. So dito ay i-discuss natin ang 5 ibig sabihin ng ecclesial. Una, ang ecclesial ay Greek word na ecclesia. Pangalawa, people of God. Pangatlo, universal means of salvation. Pang-apat, new way of being a church. Panglima, transition of terms ng ecclesial. So, titingnan natin ngayon. Una, sa ecclesial ay ang ecclesia. Ang salitang Griego na pinagmula ng salitang iglesia o simbahan sa Tagalog o church sa Ingles o ecclesia ay sumasaklaw sa 3 kahulugan. So, yung ecclesia, kapag tinignan natin yung Greek word niya, meron siyang 3 kahulugan. Una, ang ecclesia ay yung act of gathering. Yung mga tao mula sa iba't ibang lugar, mula sa iba't ibang pamilya, mula sa iba't ibang estado ng buhay, sila ay nagtitipon-tipon. Yung pagtitipon-tipon nila, yung act of gathering, yun ay ecclesia. Okay? Yan ang unang kahulugan ng ecclesia. Yung sila ay nanggaling sa iba't ibang lugar, iba't ibang pamilya,
iba't ibang estado ng buhay, iba't ibang katatayuan ng buhay, yung sila mismo ay nagkakatipon-tipon, nabubuo bilang isang pamayanan, isang kalipunan, yun ay eklesya, the act of gathering. Ang pangalawa na binibigyang pansin ng eklesya ay the gathering for faith. Kung meron silang pagkilos ng pagtitipon-tipon, ang pangalawang ibig sabihin ng eklesya ay ano ang dahilan ng kanilang pagtitipon-tipon? Ito ay dahilan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Sila ay nagkakatipon-tipon dahil sila ay nananampalataya at nananalig kay Kristo. Sapagkat meron namang iba't ibang mga pagtitipon-tipon. Halimbawa, mula sa iba't ibang barangay, iba't ibang pamilya, nagkatipon-tipon sila. Bakit? Sila ay para kay Leni Robredo. Yan, so maganda yan. Nagkatipon-tipon sila yung mga kakamping. Okay. So nagkatipon-tipon sila dahil sa kanilang politikal na paninindigan pagsuporta kay Leni Robredo. Yun ang dahilan ng kanilang pagtitipon-tipon. Bawa, may mga tao naman nagtipon-tipon, ha? Nagtipon-tipon sa isang lugar. Bakit sila nagtipon-tipon? May pabingo. Sila ay sama-samang magbibingo. Kaya sila naroroon, merong pabingo, gusto nilang tumama sa bingo. Pero yung sa simbahan naman, yung act of gathering ng eklesya, pinakikita yung dahilan ng pagtitipon-tipon. Ang dahilan ng pagtitipon-tipon ay ang pananampalataya, pananalig kay Kristo. At yung pagtitipon-tipon na yan ay nagsasalarawat ng kanilang pagkakaisa, ng kanilang pananalig kay Kristo. Kaya sa pagtitipon nila, nagdarasal, nagninilay na salita ng Diyos, nagbabahaginan, nagbibigayan, at nagdiriwang ng banal na misa. So, the gathering for faith. So, yung una ay act, pangalawa ay reason, ang pangatlo ay nagpapakita ng kanilang status. Nagpapakita ng kanilang identity, God's assembly. Dahil sila nagkatipon-tipon, dahil sa pananampalataya kay Kristo, nagkaroon sila ng identity, God's assembly. Sila ay tinatawag na Christian, the body of Christ, the church. So, yun ang ibig sabihin ng ecclesia. The act of gathering, the reason for gathering, the identity created because of that gathering. Kaya ang BEC ay bilang maliit na simbahan ay pagtitipon ng mga mananampalataya bilang kalipunan o sambayanan ng Diyos. Yan ay nangyayari din sa BEC. Ang BEC ay exercise. Ang BEC ay pagpapasabuhay, pagsasagawa ng pagiging simbahan. Bakit? Sa BEC, nagkakatipon-tipon ang mga magkakapit-bahay. Nagbibigay sila ng panahon ng kanilang sarili para magkatipon-tipon sa isang kapilya, sa isang bahay, sa isang lugar. Nagkakatipon-tipon sila. Sa BEC, nagkakatipon-tipon sila dahil sila ay meron silang Bible sharing. Sila ay magbabahagi na ng salita ng Diyos. Sila ay magsasalo-salo sa pagkain. Sila ay magtutulungan sa bawat isa. Ang dahilan ng kanilang pagtitipon ay si Kristo. Habang sila ay nagkakatipon-tipon kay Kristo, isinasabuhay ang pananampalataya kay Kristo, nabubuo at nagiging malinaw ang kanilang identity bilang isang simbahan, God's assembly. So ang ecclesia ay the act of gathering, the reason for gathering, and God's assembly. Yung identity nabubuo at nabubuhay dahil sa gawain ito. So yung pa lamang ay ecclesia. Pangalawa na ibig sabihin ng ecclesial sa basic ecclesial community ay tayo ay gagamit ng isang ecclesiological term na ang term natin ay people of God. So sabi ko nga para sa atin na wala pa tayong background sa ecclesiology, hindi pa tayo nagiging malalim sa discussion natin sa mga church document ng Second Vatican Council, lalo na sa Lumen Gentium Constitution on the Church, maganda na pagkakataong ito na makuha natin ano ba ang ibig sabihin ng people of God sa Lumen Gentium na ecclesiological image na ipinakikita para sa simbahan para sa Second Vatican Council.
Mula sa dokumento ng Second Vatican Council ukol sa simbahan Lumen Gentium, ay nagsasaad ng anyo ng simbahan bilang sambayanan ng Diyos. People of God, sambayanan ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng pansin sa kalipunan ng bumubuo ng simbahan. Ano yan yung kanyang life and mission, buhay at misyon ng simbahan, ay hindi lamang ang mga nasa hierarchy nito, bagkos ang lahat ng mga mananampalataya, lalo na ang mga laiko, at hindi lamang bilang institusyon. Ang simbahang ito bilang sambayanan ng Diyos, people of God, ay nakasandig sa ating binyag na nagdudulot ng ating common priesthood. So pakinggan natin itong mabuti ha. Sa people of God, sinasabi, ang bawat kasapi ng simbahan ay bahagi ng buhay at misyon ng simbahan. Sapagkat bago ang Vatican I, ang Vatican II, before Vatican II, mga 1950s, pababalik hanggang 18th century, ang pananaw, ang simbahan ay isang institusyon. Meron siyang hierarchy. Meron siyang Santo Papa, Obispo, Pari, Diakono, Religyoso. Na ito ay institusyon na meron tayong sinusunod na hierarchy. Na sila ang mga leader, ang mga laiko, kailangan susunod lang sila. Ang naggumagawa ng misyon at nagpapatupad ng misyon ay ang nasa holy orders. Obispo, pari, at diakono at mga religyoso. Samantalang ang mga laiko, kailangan sila ay susunod lamang. Okay. So dahil ito'y larawan ng institusyon. Ngayon, nang dumating ang Second Vatican Council, sinasabi, hindi lang institusyon ng simbahan, kundi people of God, sambayanan ng Diyos. Na ibig sabihin nito, tayong lahat ay merong common priesthood. Kasi ang simbahan, gumagalaw at nabubuo dahil sa mga orden ng mga pari. Ang orden ng mga pari, obispo at diakono, may kakayahang mangaral sa turo, creed, may kakayahang magbigay ng sakramento, yung kanilang cult, may kapakayahang magpatupad ng utos ng simbahan ng kanyang code, ng kanyang governance, institusyon. Pero ngayon, sinasabi sa Second Vatican Council sa people of God, tayo ay merong common priesthood. Ano yung common priesthood natin? Yung common priesthood, nanggaling yan sa ating binyag. Di ba? Pagka nagbibinyag, makikita ninyo, pagkatapos buhusan ng tubig yung bata, di ba, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ano susunod na gagawin ng pare? Kukuha ng langis, yung chrism oil. Ano gagawin? Kukrusan yung bumbunan ng bata. At habang kinukrusan yung bumbunan ng bata, sinasabi ng pare, naway kayo makisa kay Kristong Hari, Pari, at Propeta. Makiisa kay Kristong Hari, Pari, at Propeta. Na ibig sabihin, lahat ng bininyagan ay pari sa ngalan ng common priesthood. Kahit ang obispo, ang Santo Papa, ang ating kura paroko, ang ating nanay, ang ating tatay, ang bawat isa, tayong lahat ay pari. Meron tayong common priesthood sa diwa ng binyag. Okay. Ngayon, pagka inordain na, halimbawa, yung isang seminarista, inordain siya, nagkakaroon siya ng ministerial priesthood. Yung sacrament of ordination, nagbibigay siya ng ministerial priesthood para sa deacon, sa pare, at sa obispo. Pero dapat natin makita, yung ministerial priesthood hindi mangyayari kung walang common priesthood. Sapagkat sa common priesthood, natatanggap sa binyag. Sinasabi natin, anumang sakramento ng ating simbahan, hindi magkakaroon ng epekto at ng bisa hanggat hindi nabibinyagan. Sapagkat ang binyag ang doorway to all sacraments. So ibig sabihin, bago pa yung ministerial priesthood, meron tayong common priesthood. At dahil sa common priesthood na ito, na tayong lahat ay mga pari sa diwa ng binyag, tayo ay people of God. Tayo ay people of God, sambayanan ng Diyos. Bagamat meron tayong tinatawag na hierarchy, ang sasabihin,
ang nasa hierarchy ng holy orders. Kaya lang ministerial para maglingkod sa common priesthood. Tingnan nyo? Ministerial means service. Kaya lang merong ministerial priesthood dahil kailangan niyang paglingkuran ang common priesthood. At hindi ang common priesthood ang maglilingkod sa ministerial priesthood. Kaya dito'y sinasabi, ang emphasis ay people of God, hindi hierarchy, bagamat nandyan ang hierarchy but ministerial. Okay? Kaya mayroong pare na inordain, may obispong inordain, may diakonong inordain, dahil para paglingkudan ang common priesthood ng lahat ng mga mananampalataya. Sa common priesthood, nakikisa tayo sa pagdarasal sa banal na misa. Sa ministerial priesthood, ang pare na nagmimisa ay ginagawa niyang misa para paglingkuran ang common priesthood ng mga tao. Sapagat hindi mapapractice ng common priesthood ng mga karaniwang mananampalataya, yung kanilang common priesthood, kung walang ministerial priesthood na maglilingkod sa kanila na mag-aalay ng banal na misa. So nakita niyo yung konsepto ng people of God? Na dahil diyan, ang lahat ay kasapi sa buhay at misyon ng simbahan. Hindi lamang ang mga pari ang magpapahayag ng salita ng Diyos, ang mga laiko pwede rin magpahayag ng salita ng Diyos sa pamagitan ng pagiging katikista, sa pamagitan ng pag-share nila sa BEC. So, yan ang tinatawag nating people of God. Hindi na nakabatay sa hierarchy, kundi nakabatay sa paglilingkod. So, yan ay pinakikita rin yan sa atin sa BEC. Sa BEC, ang bawat kasapi ng BEC ay napapractice niya yung kanyang pagiging people of God. Sa pakikisa sa pagdarasal, priesthood. Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, prophetic. Sa paglilingkod sa pagtugong pagkilos, yung kanyang kingly, yung kanyang servant leader. Okay. Okay, so kaya dito, so tingnan lang natin yung sinabi sa Lumen Gentium number 10. So yung pinagbatayan natin ng people of God ay matatagpuan natin sa Lumen Gentium number 10. So tingnan natin ito. Though they differ from one another in essence, and not only in degree, the common priesthood of the faithful and the ministerial or hierarchical priesthood are nonetheless interrelated. Okay? So meron silang relasyon. Each of them in its own special way is a participation in the one priesthood of Christ. Okay? So nakita natin yung common priesthood ng mga laiko, yung ministerial priesthood na nasa holy order, sila ay mayroong relasyon sapagkat yan ay pakikisa sa isang pagkapari ni Kristo. The ministerial priest, the sacred powers he enjoys, teaches, and rules the priestly people. Ayun So yung kanyang sacred power ay ginagamit niya para turuan, pamahalaan ang priestly people, yung common priesthood. Acting in the person of Christ, he makes present the Eucharistic sacrifice and offer it to God in the name of the people of God. So muli, kapag ang pare, ministerial priesthood, nag-alay ng banal na misa, ito'y ginagawa niya sa pangalan ni Kristo, at ito rin ginagawa niya sa pangalan ng sambayanan ng Diyos. But the faithful in the virtue of their royal priesthood, yung mga faithful, joining in the offering of the Eucharist. So kaisa rin yung mga faithful. They likewise exercise that priesthood in receiving the sacraments, in prayer and thanksgiving, in the witness of a holy life, and self-denial and active charity. So nakita ninyo? So yan yung ibig sabihin ng people of God. Ang people of God, nakaugat sa ating common priesthood na tinanggap ng lahat nung tayo ay pinyagan. At dahil diyan, ang lahat ng bahagi ng simbahan, mapalaiko at nasa banal na orden, ay nakikisa sa buhay ni Kristo bilang isang pari, sa pag-aalay ng sakramento, sa pagdarasal, sa pagkapasalamat, sa buhay kabanalan, at sa paggawa ng kabutihan sa kapwa at paglilingkod. Lumen Gentium number 10, people of God.
Okay, sunod. So susunod naman na konsepto na dapat nating maintindihan ay ang Universal Church of Means of Salvation. Okay? So mula sa Ecclesia, tandaan natin na Ecclesia, unang pinag-usapan natin ay ang ibig sabihin ng salitang Ecclesia, Greek word. Pangalawa ay ang konsepto ng people of God. Pangatlo ay Universal Church Means of Salvation. Okay. Paano natin ito unawain? So sabi ko nga ay ang ating discussion ay mas lalong makatutulong at mabilis nating maintindihan kung tayo ay meron ng kurso ng ecclesiology at bahagi nito ay church history. Pero gayon pa man ay sisikapin nating ipaliwanag para maunawaan natin ano ba yung universal church as a means of salvation. Okay. Ito ay hango sa mahalagang katuruan ng Lumen Gentium number 8. Ukol sa simbahan nang sabi, the Church of Christ subsists in the Catholic Church. Dahil dito, ang simbahang Katoliko ay mayroong fullness of the means of salvation na matatagpuan din sa BEC bilang bahagi ng simbahan. Ito ay dahil sa apostolic succession, creed, and sacraments. Okay. So, paano natin ito unawain? Yung salitang palagay ko, alam niyo naman yung kung tayo ay mayroong background sa philosophy, ang mahalagang salita rito ay yung subsist. Umiiral sa ilalim, umiiral kasama, kaagapay na umiiral. Ano? So, sinasabi kasi, yung simbahan ni Kristo, pagka sinalita natin yan ay iglesia, ang iglesia ni Kristo, so medyo hindi maganda yung term, medyo nakakalito kasi baka sinabi natin ang iglesia ni Kristo, baka maisip natin yung kay Manalo, hindi naman yung kay Manalo. Ang binabanggit dito, the Church of Christ, yung hinangad at ginusto at pinlano ni Kristo na kanyang itatag na simbahan, the Church of Christ, umiiral, subsist in the Catholic Church. Okay? So, the Church of Christ subsists in the Catholic Church. Ibig sabihin, yung simbahang itinatag at pinlano at pinasinayaan ni Kristo, hindi umiiral sa simbahan ng Protestante. Hindi sa simbahan ng dating daan. Hindi sa JIN. Hindi sa Mormon. Hindi sa Seventh-day Adventist. Hindi sa Iglesia ni Kristo, kundi ang sinasabi ng turo ng ating simbahan, ang simbahang itinatag ni Kristo, umiiral kasama at kaagapay, nasa ilalim, nasa loob ng simbahang Katoliko. Okay. Okay. So dahil ang simbahang tinatag ni Kristo ay umiiral sa simbahang Katoliko, ang simbahang Katoliko ay meron siyang fullness of the means of salvation. Okay? Siya ay merong sapat, ganap na pamamaraan para sa pagliligtas. Okay? So may tatanong natin, ano ba ang batayan na ginamit at sinabi ng Lumen Gentium ng ating simbahan? Ang simbahan ni Kristo ay umiiral sa simbahang Katoliko, ang batayan ay tatlo. Dahil sa apostolic succession. Anong ibig sabihin ng apostolic succession? Mula kay San Pedro hanggang sa sunod-sunod na Santo Papa, hanggang kay Pope Francis, yun yung apostolic succession. Na nagpapatunay, ito nga yung simbahan na itinatag ni Kristo kasi mula yan kay San Pedro eh. Hindi kay Felix Manalo kasi si Felix Manalo nagsimula lang nung mga 1920s. Hindi rin kay Martin Luther kasi si Martin Luther humiwalay lang niya sa simbahan. Hindi rin kay Eddie Villanueva sapagkat ito ay nagsimula lang nung 1980s saka sa Pilipinas lang yan. Itong simbahang Katoliko, ang simbahang tinatag ni Kristo, dito umiiral sapagkat ito ay nanggaling pa kay San Pedro, bumilang na mahabang panahon, mahigit 263 na Santo Papa hanggang kay Pope Francis, may tinatawag na apostolic succession, kaya itong simbahan ni Kristo. Pangalawa, ang simbahan ni Kristo ay umiiral sa simbahang Katoliko sapagkat yung creed,
Yung Articles of Faith, ito yung pinagtibay ng simbahan sa mahabang panahon na pananalig at pananampalataya na itinuro ni Kristo sa kanya mga apostol. Kaya ito talaga. Dito talaga umiiral ng simbahan ni Kristo kasi yung creed nila, yung 12 Articles of Faith, diyan talaga. At pangatlo, ito ang simbahang pinag-iiralan ng simbahang tinatag ni Kristo dahil sa kanyang sakramento. Ito yung sakramentong itinatag ni Kristo ng banal na misa. Ito yung sakramento ng pagkapatawad ng kasalanan, ang kumpisal. Ito ang sakramento ng binyag na nanggaling kay Kristo. So nakita ninyo mga kapatid, ang simbahan na itinatag ni Kristo ay umiiral sa simbahang Katoliko dahil sa tatlong dahilan: apostolic succession, creed, and sacraments. Dahil ang simbahang itinatag ni Kristo ay umiiral sa simbahang Katoliko, ang simbahang Katoliko ay merong fullness of the means of salvation. Meron siyang ganap na kakayahan para magdulot ng kaligtasan na ibinigay ni Kristo. Samantala, ang mga Protestante, ang mga Metodista, ang mga JIL, mga born again, meron din silang means of salvation. Makapagliligtas din sila. Makatutulong din sila sa kaligtasan ng mga tao. Pero wala sa kanila ang fullness of the means. Hindi full. Bakit? Wala silang apostolic succession eh. Hindi tama yung creed nila eh. Kulang yung sacraments nila. So naintindihan ba natin? Kaya ang simbahang Katoliko may fullness of the means of salvation sapagkat ang simbahang itinatag ni Kristo ay umiiral dito. Anong palatandaan? Apostolic succession, creed, at ang sacrament. Ngayon, sa bandang ibaba, makikita natin, Universal Church, Particular Church, Diocese. So alam natin, pagka sinabing Universal Church, yung Universal Church na ito, ay hindi lamang kumakatawan sa lahat ng Katoliko sa buong mundo, yung Katholos. Kasi yung Katholos ay, Katholos ibig sabihin universal. Totoo yon. Hindi lamang Universal Church sapagkat may simbahan sa Japan, may simbahan sa Africa, may simbahang Katoliko sa Pilipinas, may simbahang Katoliko sa Alaska, sa Pransya. Hindi lang yung ibig sabihin ng universal na pangkalahatan sa logistic, na pagiging global. Kundi yung universal ay yung katangian ng bawat simbahan ng pagiging universal. At ano yung katangian ng bawat simbahan ng pagiging universal? Na ang simbahang itinatag ni Kristo ay umiiral din sa kanila. Ang simbahang itinatag ni Kristo na umiiral sa simbahang Katoliko ay umiiral sa Diocese of Malolos bilang particular church. Ang simbahang itinatag ni Kristo ay umiiral sa simbahan ng Katoliko sa Diocese of Malolos, umiiral din sa parokya ng Holy Angels sapagkat nandoon ang kanyang pagiging universal. So nakita ninyo, yung pagiging universal hindi lang logistic ng pagiging global, kundi yung pagiging universal niya ay umiiral yung kanyang katangian sa lahat ng mga kasapi nito. Kaya kung titingnan natin ay ganito, kung ang Universal Church na kung saan ay nagsasubsist, the Church of Christ subsists in the Catholic Church, therefore meron silang means of salvation. Kung ito ay nasa Diocese of Malolos, nasa parokya ng Holy Angels, ang means of salvation nasa kapilya rin ng Bintog, ang means of salvation nasa maliit na BEC na nakapaloob sa Bintog sa pangkat ng mga Children's Choir. Kaya yung Children's Choir na yan na nag-BBEC, nakaugnay ng kapilya ng Bintog, nakaugnay ng parokya ng Holy Angels, nakaugnay ng Diocese of Malolos, nakaugnay ng Archdiocese of Manila, nakaugnay ng simbahan ng Roma sa buong Universal, ay merong means of salvation. Kaya sa bandang uli, ang BEC nakapagliligtas. Di ba? Ang BEC ay dulot din, ay meron ding fullness of the means of salvation. Nakapagliligtas siya. Bakit? Sapagkat siya'y bahagi ng Universal Church. Bakit?
sapagkat the Church of Christ subsists in the Catholic Church. Bakit? Kasi may apostolic succession, meron siyang creed, meron siyang sacraments. So tingnan natin ang pinagbatayan nito. Lumen Gentium number 8. Anong sabi sa Lumen Gentium number 8? Sabi, this is the one Church of Christ which in the creed is professed as one, holy, Catholic, and apostolic. Okay, yung simbahan daw ni Kristo, this one Church of Christ, na pinabanggit natin sa ating credo, sa creed, one. So another discussion to, no, sa pagdating to sa ecclesiology. Bakit one? Bakit holy? Bakit Catholic? And apostolic, no? So yung pagiging one niya ay isa lamang ang simbahan sapagkat isa lang ang Diyos. Babalik yan sa usapin ng Holy Trinity. Yung kanyang pagiging holy, hindi ibig sabihin ang lahat ng kasapi ng simbahan ay banal. Kundi ang kabanalang ito ay nagmumula kay Kristo at sa Diyos. Nagdudulot ng kabanalan. Yung Catholic, ang ibig sabihin niya ay universal para sa lahat, sumasa lahat. Yung apostolic ay apostolic succession, which our Savior after His resurrection commissioned Peter to shepherd. So si Peter, So makita niyo yung Peter, commissioned Peter, apostolic succession. And him and other apostles to extend and direct with authority. So nandun na. Yung kapangyarihan ni Pedro, kabahagi ng kanyang mga successor, which he erected for all ages, the pillar and mainstay of the truth. This church, ayan ito na, yung nakakuleret. This church, constituted, organized in the world as society, institution, subsists in the Catholic Church. Now, yan ang pinaka-word. Subsists in the Catholic Church, which is governed by the successor of Peter, apostolic succession, by the bishop in communion with him, yung connection ng mga obispo sa Santo Papa, yung kanilang ordination, although many elements of sanctification. Okay, tingnan nyo to, although, bagamat, maraming sangkap ng kabanalan at ng katotohanan ay matatagpuan din sa labas ng simbahang ito. These elements are gifts belonging to the Church of Christ, are forces impelling toward Catholic unity. So makita natin, bagamat kiniklaim ng simbahan, Katoliko, na ang Church of Christ subsists in the Catholic Church, kinikilala rin niya na merong elemento ng kaligtasan at ng kabanalan at katotohanan na matatagpuan din naman sa labas ng simbahang Katoliko. Pero laging sasabihin sa atin na bagamat yan ay matatagpuan sa labas ng simbahang Katoliko, ang fullness of the means of salvation nasa simbahang Katoliko pa rin. Kung talagang gustong-gusto mo na ikaw ay talagang maligtas, kumpleto at ganap ang ibibigay sa iyong kaligtasan, batay rin naman sa iyong pagtugon, sa simbahang Katoliko ka magpunta. Kapag ka sa simbahang iglesia ka nagpunta, iglesia ni Kristo, iglesia ni Manalo, makapagliligtas siya pero hindi kumpleto, mahihirapan ka, malilito ka pa, magugulo ka pa. Bakit? Wala yung apostolic succession, wala yung sacraments, wala yung creed. Yung simbahan ng protestante, maliligtas ka rin dyan. Medyo kompleto yan. Kasi yan, ang kanilang binyag ay accepted ng simbahang Katoliko. Meron din silang credo. Ang problema, kulang sila sa sacraments. Wala silang sacraments of Eucharist. Bakit? Wala naman silang pare. At yung sacraments of priesthood ay batay pa rin niya sa sakramentong iginawad ng simbahang Katoliko. So makikita natin, ang fullness of the means of salvation nasa simbahang Katoliko. Sapagkat the Church of Christ subsists in the Catholic Church. So yun yung ating makita ron. At yung karanasan ng pagiging universal, matatagpuan natin yan sa diocese, sa bikarya, sa parokya, sa kapilya, SPPC, at sa mga BEC na nasasakop ng isang kapilya. Okay. So yan yung ibig sabihin ng universal church, means of salvation, na kaugnay ng ecclesial sa salitang basic ecclesial community. So kaya kung titingnan natin,
So, tingnan natin yung Universal Church, Particular Church Means of Salvation, mula sa simbahan sa Roma, Archdiocese of Manila, napunta sa Diocese of Malolos, napunta sa Vicariate of Plaridel, napunta sa Holy Angels, napunta sa Bintog, napunta sa pangkat ng Children's Choir, napunta sa kanilang pamilya, napunta sa bawat isang bata na kasapi ng Children's Choir ng Bintog. So yung means of salvation, dumadaloy dito at dumadaan sa kanila. Kaya lahat ito ay nagiging daan ng kaligtasan. Okay. So susunod naman ay ang new way of being a church. Okay. So ito ay larawan din ng Ecclesia na ang new way of being a church ay larawan ng BEC. Mula sa dokumento ng Second Plenary Council of the Philippines, Declaration 131 hanggang 140, binanggit na ang BEC ay ang panibagong anyo ng pag-iral ng simbahan bilang komunyo, participative at missionary, community of disciples, priestly, prophetic, servant king, at renewed church at church of the poor, na ang lahat ng ito ay makakamit sa pagtataguyod ng BEC. So yung new way of being a church, yan ay kinoined na salita sa Second Plenary Council of the Philippines. So ito yung pinagmulan niya. Okay, so suriin natin. So ito yung deklarasyon, Declaration 137, Second Plenary Council of the Philippines, 1991. Anong sabi nila? So ang sabi dun sa PCP2, ito ang aming layunin ay magkaroon ng simbahan bilang nagkakaisa, nakikibahagi at humahayo. Isang simbahang nagsasagawa ng tungkulin bilang pari, propeta at haring lingkod. At isang simbahan ng mga dukha na nagpapanibagong simbahan ay nakikita ngayon sa BEC o Basic Ecclesial Community. Okay. So, himayin natin, ano ang ibig sabihin dito? Ito ay 1991 pa, tingnan ninyo 1991 pa, pinahayag na ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas, ano ang kanilang vision mission. Actually, vision mission to ng simbahan sa Pilipinas noong 1991 na magkaroon ng Second Plenary Council of the Philippines. Ang aming layunin, magkaroon ng isang simbahang nagkakaisa. Ano ang theological term ng nagkakaisa? Komunyo. Okay? Isang simbahang komunyo. Okay? Pagkatapos nakikibahagi, participative. Humahayo, missionary. So tingnan ninyo, sa punto na tayo nagsasagawa ng ating synod. Di ba? Magkakaroon tayo ng synodality ngayon. Ano binabanggit sa synod? Di ba sabi ang synod ay journeying together. Ang simbahan ay journeying together, sama-samang naglalakbay. Pero makikita ninyo sa paglalakbay na yon ng simbahan, bilang pilgrim church, ang journeying together nila ay nagaganap sa kanilang nagkakaisa, komunyo, nakikibahagi, participative, at journeying together, humahayo, misyo. So yan yung tatlong katangian ng BEC rin natin. May pagkakaisa sa BEC, sama-sama maliit na pamayanan, magbabahagi na ng salita ng Diyos, nagbabahagi na ng kanilang buhay, ng kanilang tulong. Yung kanilang pagkakaisang ito, nakikita sa kanilang pagbabahaginan. At sila, meron silang tugong pagkilos, meron din silang misyon. Kaya nga meron silang universal means of salvation. Hindi lang naman sila naging universal at means of salvation para sa kanilang sarili. Sila ay merong universal means of salvation kasi meron silang misyon. Makita natin yung komunyo, pagkakaisa, participative at mission magkakaugnay. Hindi po pwedeng paghiwa-hiwalayin. Kapag may pagkomunyo, sigurado may participation. Kasi hindi ka naman po pwede magkaroon komunyo kung hindi ka nagpa-participate. At hindi ka naman po pwede mag-participate nang hindi nakikipagkomunyo. Kaya kapag pinagsama mo yung komunyo at participation, maunawaan mo, meron kayong misyon. Meron kayong misyon para sa simbahan. Okay, so yan pa lang. Isang simbahang nagsasagawa ng tungkulin bilang pari, propeta, at haring lingkod. So natatandaan niyo ba?
Yung binyag, nung tayo ay binyagan, pagkatapos buhusan ng tubig, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Anong sunod na ginawa? Pinahira ng langis. Naway kayo makisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta. Kaya itong sinasabi rito ay people of God, na tayong lahat ay nagkakaisa sa misyon ng simbahan bilang isang sambayanan ng Diyos. So people of God, so pari, propeta at haring lingkod. So pagka tinignan natin yung pari, yan ay sa worship. Yan ay sa sacrament, di ba? Pagka tinignan natin yung propeta, yan ay sa formation. Yan ay tungkol sa creed. Pagka tinignan natin yung haring lingkod, yan ay tungkol sa service, sa governance, code, yung mga utos ng simbahan. At ano bang utos ng simbahan? Utos ng charity, ng pagkakawang gawa. So nakita na natin, ano? So katangian ng simbahan, gusto namin yung simbahan nagkakaisa, nakikibahagi yung mahayop. At ito ay pari, haring lingkod. Okay, ito na. At isang simbahan ng mga dukha. Itong simbahan ng mga dukhang ito ay pinahayag ng mga obispo noong 1991 dahil sa kalalagayan ng ating kalalagayang panlipunan sa Pilipinas na marami ang mga dukha. Na hanggang ngayon pa naman ay marami pa rin ang mga dukha. So pagka pinag-usapan natin ang dukha, siyempre merong spiritual poverty, pero meron namang mga marginalized na nangangailangan ng tulong at pagkalinga ng simbahan, lalo na mga dukha sa pera, dukha sa trabaho, dukha sa pagkasira ng kalikasan, dukha sa mga extrajudicial killing. So yon, okay, kaya simbahan ng mga dukha. Nagpapanibagong simbahan. Ano yung pagpapanibagong simbahan? Renewed church. Di ba sabi, Ecclesia Semper Reformanda. Na ang simbahan ay patuloy na nangangailangan na magpanibago ng kanyang sarili. Nagpapanibagong simbahan. Renewed church. Ito na matindi rito. Ay nakikita natin ngayon sa BEC. Hindi sinabi, ay nakikita natin ngayon sa Legion of Mary. Ay nakikita natin ngayon sa PREX. Ay nakikita natin ngayon sa El Shaddai. Ay nakikita natin ngayon sa seminaryo. Ang sinabi, nakikita natin ngayon sa BEC. Ang ibig sabihin pala ay ito. Kung ang vision ng simbahan noong 1991, vision, yung gusto nilang marating, vision. Ano gusto nilang marating? Vision ng simbahan. Isang simbahan na nagkakaisa, nakikibahagi, humahayo. Komunyo, participative, missionary. Isang simbahang nagsasagawa ng tungkulin bilang pari, hari at propeta. Isang simbahan ng mga dukha, nagpapanibago, yan ang vision. Paano mararating ang vision? Yung mission. Anong mission mo? BEC. Na nakikita natin ngayon sa BEC. So na-realize nyo na kung gano'ng katindi yung BEC. Kung gano'ng kahalaga yung BEC. Na sinabi pala ng PCP2 ng 1991, itong mga hangarin nating ito, hindi mangyayaring lubusan at mabilis at ganap kung wala tayong BEC. So nakita na natin. Kaya bandang uli, sasabihin nga ron sa binigay kong handout sa inyo sa readings, ano sabi ron? Bahagi ng articles ng PCP2 sa paghubog sa mga seminarista, kailangan mag-aral ng BEC. Sapagkat paano mong mararating ang layunin ng simbahan kung hindi naman natin naintindihan ng BEC? Paano natin maintindihan ng BEC kung hindi naman natin ito pinag-aaralan? Paano maituturo ang BEC sa mga tao at maisasabuhay ng mga mananampalataya kung hindi naman alam ng pari? Kaya makikita natin, diniklara na nila, kailangan ang BEC ay tinuturo sa seminaryo. At kailan lang tayo nagsimula ng pagtuturo ng BEC sa Bulacan, sa Diocese Malolos? 8 years ago. Mga year 2015 pa lang po tayo. 2015 yata nagsimula. Kaya naman tingnan niyo yung nangyayari. O di lalo na yung mga diocese na walang BEC. Paano mo itatagoy? Paano natin mararating ito sinasabi ng PCP2 kung hindi natin alam ang BEC? Di ba? So nakita niyo na ang kahalagahan ng BEC. Bakit naman? Baka masyado naman pagpapahalaga sa BEC na ito. Kasi kapag pinag-aralan natin talaga ang gawain ng BEC,
Sa BEC talaga, sa maliit na paraan, talagang naisa sa buhay yung pagkakaisa, yung komunyon ng mga mananampalataya na sila'y merong iba't ibang karanasan sa buhay, nagbabahagi na ng karanasan, sama-samang nananalangin, nagninilay ng salita ng Diyos. Di ba doon sila nabubuo? Di ba yung nakikibahagi? Di ba doon sila nagtutulong-tulungan, nagkakaisa sa kanilang tugong pagkilos? Di ba doon nila nakikita yung kanilang misyon? Di ba sa maliit na pangkat ng BEC, doon nila na isasagawa yung kanilang pagiging pari, na sila'y sama-samang nananalangin at nagdarasal at nakikita yung kahalagahan ng pagdiriwang ng banal na misa? Di ba doon sa BEC mismo na isasagawa nila yung kanilang pagiging propeta? Na yung salita ng Diyos sa kanilang sharing ay ipinapahayag nila at sila'y natututo na tignan ang mga karanasan sa buhay dahil sa anyo ng BEC? Di ba sa BEC nila naman merong tugong pagkilos na sila hindi na inuutusan ng pare kundi sila'y sama-samang kumikilos at gumagalaw upang gumawa para sa misyon ng simbahan? Di ba sa BEC rin naman, doon nagsisimula ang mga maliliit na tao ay nagkakabuklod-buklod at nagtutulungan at gumagabay sa isa't isa, hindi lamang sa usaping espiritual, kundi sa usaping panlipunan? Di ba sa BEC rin naman ito, pagka tayo patuloy natin itong ginagawa, sa maliliit na bahagi at pamayanan ng parokya ay nagpapanibago ang simbahan, nare-renewed ang simbahan. At ito ay totoong naranasan ko bilang nagtuturo ng BEC doon sa aking mga parokyang nadistinuhan. Sa Tungkong Mangga, magkasama kami ni Father Eti. Nasimula sa walang BEC, nakapagbuo kami ng 140 na buklod sa San Jose del Monte sa Tungkong Mangga. At dahil dun sa ganung gampanin kami nagkatulong ni Father Eti, yan din ang naging dahilan kung bakit sa parada hanggang sa paumbong ay tinataguyod niya ang BEC. Gayun din naman sa Holy Angels. Yan din ang dahilan kung bakit sa Holy Angels, kahit hindi perpekto ang parokyang ito, ay ang mga tao ay nagtutulong-tulong at naisasagawa ang misyon ng simbahan. Kung makikita niyo ang larawan dati ng Holy Angels, nung ito ay dinatnang ko ay walang-wala ito, pero unti-unti nabuo ang simbahan, nabuklod ang mga tao. So, mahirap na trabaho ang BEC. Pero ito ay merong magandang bunga para sa pagpasabuhay ng buhay ng simbahan. Dangan nga lamang sa panahon ngayon, dito sa parokya ko sa Lulumboy, ay hindi kami talaga makapagbuo pa ng BEC dahil nga sa pandemic ng COVID-19, hindi talaga kami makalabas sa mga pagtitipon-tipon ng mga tao. Pero before pandemic, at ako'y naniniwala, kahit matapos ang pandemic na ito, makikita pa rin yung kahalagahan ng BEC. At ito simbahan na nagsabi. Okay? So makita natin ang BEC bilang new way of being a church. Ito ay sa usapin sa Pilipinas mula sa Second Plenary Council of the Philippines na nagmula rin naman sa karanasan ng iba't ibang simbahan sa buong mundo. Sunod. Transition of term, ecclesial. So, yung salitang ecclesia ay theological term. Alam naman natin ang pinagmula ng salitang ecclesial ay galing sa salitang ecclesia ng Greek word na ecclesia, na iglesia rin naman sa Tagalog o Tagalog na Espanyol. Okay. So, tingnan natin. Ito ay tumutukoy sa gamit ng technical term na ecclesia sa BEC na nagmula sa Christian. Na naging ecclesial. Na ang sabi ni Leonardo Bock ay dapat ay church, at lumaon ay tatawagin na mga humanist na human, subalit pinakaangkop ang ecclesial. So bibigyan pansin natin dito yung transition ng basic ecclesial, kasi yung ecclesial na yan, nagpapalit-palit ng term yan eh. Yung ecclesial ng basic ecclesial community, yung ecclesial, nagpalit-palit ng term yan. So bakit? So tingnan natin ngayon. Dati, imbis na basic ecclesial community, ang tawag sa kanya ay basic Christian community. So Christian, okay? So mga 1970s, lalo na sa Brazil, sa Latin America, ang basic ecclesial community ay tinatawag nilang basic Christian community. Ngayon, yung salitang Christian, medyo delikadong salita. Kasi kung titingnan ninyo, yung salitang Christian, pwede mong iugnay sa ibang Christian denomination, mga born again, mga protestante, Iglesia ni Cristo, Mormons, Metodista,
Pentecostal, Adventist, dating daan, lahat naman sila ay Christian. Kaya aakalain ng iba na yung basic Christian community ay hindi namang Katoliko yan. Pang-Christian yan. Ha? At pangalawa, makikita natin yung Christian sa BEC ay yung paggamit ng Bible. Alam na alam natin ang mga Christian o mga born again, mga Christian na hindi Katoliko, talagang sila'y bihasang-bihasa sa Bible. Okay? Sa atin, sa Katoliko, bagamat meron tayong sakramento ang mas binibigyan natin ng pansin. Kaya nga sabi, tayo ay sacramentalized but not evangelized. Kasi masyado tayo sa sacrament, pero kulang tayo sa evangelization tungkol sa Bible. Mangyayari dyan, pagka tinawag mong Christian at gumamit ng Bible, baka yan ay pasukan ng mga protestante. At dahil Bible ang pinag-uusapan, walang alam gaano sa Bible ang mga Kristiyano-Katoliko, baka yan ay mahatak pa sa gawain ng mga Christian. Okay? Christian din ay nagiging problema sapagkat yung salita mismong Christian ay pinapasok din ng communism. Okay? So kasi kung titignan ninyo ang pamamaraan ng mga komunista, ang mga komunista, meron silang tinatawag na protracted revolution. Yung protracted revolution, unti-unting pakikipagdigma at pag-aaklas para sa bandang huli, ang gobyernong narito ngayon ay pababagsakin natin at itatayo natin ay gobyernong sosyalista at komunismo. Okay? Protracted revolution. Yan ang tawag natin dyan. Okay? So para lang maintindihan ninyo ngayon, ang pamamaraan, okay? Ang pamamaraan ng komunista para marating natin ang protracted revolution na pababagsakin natin ang pamahalaan ito at itataas natin ang komunismo, ay magsisimula tayo sa kanayunan, sa mga urban area. Paano? Tayo ay magpapangkat-pangkat ng mga magsasaka, mga mangingisda, mga manggagawa, pangkat-pangkat ng mga guro, pupwede ay mga pastor, pangkat-pangkat ng mga kabataan, pangkat-pangkat ng mga katutubo, na itong mga pangkat-pangkat na maliliit na ito, 10 hanggang 12 miyembro, ay ating titipunin at dodoktrinahan. Ituturo natin at ipakikita natin ang kalalagayang panlipunan na dito sa Pilipinas ay walang pag-unlad at tayo'y patuloy na maghihirap. At sa pagtuturo ng doktrinang ito, kinakailangan ang doktrina ng komunismo, ng Maoism o ng kay Mao Zedong, na kung saan hindi tayo magkakaroon ng pag-unlad hanggat nandyan ang gobyernong iyan. Kailangan yan ay pabagsakin natin. Saan tayo magsisimula? Sa indoctrination. At anong indoctrination natin? Magbubuo tayo ng mga maliliit na pangkat na ating aaralan. Ang problema rito, yung turo ni Kristo tungkol sa mga dukha ay nagagamit din kasi kung sabi nga nung iba, ang unang komunista ay si Kristo. Sapagkat doon ay pinakikita ni Kristo yung kahalagahan ng pagtulong sa dukha. Talagang totoo naman. Talagang totoo naman yung karapatang pantao dapat igalang. Talagang totoo naman kailangan ang mga tao ay magkaroon ng sapat na sweldo. May karapatang mabuhay. Totoo naman. Kaso nga lang, pagpasok ng komunismo, ang pamamaraan nila ay pabagsakin ang gobyernong ito sa pamagitan ng ating pag-aaklas upang ang mga tao ay mag-aklas laban sa gobyerno. Doon lang nagkamali. Kaya mapapansin natin yung basic Christian community, bukod sa ito ay misnomer ng Christian born again, ay nagkakaroon din ito ng hanay ng tungkol sa komunismo. Kaya tinatawag dati ng mga 1980s, ang mga miyembro ng BEC ay subversibo. Subversibo. Pero kung tutusin naman, kaya nung 1980s, nung panahon ni Marcos, baka kayo ay walang alam sa panahon ni Marcos, dahil nga sa ganyang sitwasyon, maraming mga pare, Father Balweg, mga madre, na sila ay bumaba sa mga pamayanan. Nakita nila yung paghihirap ng pamayanan. At sa bandang huli, dahil sa kanilang pagtulong sa mga magsasaka, mga mangingisda, manggagawa, dahil nasa panahon ng martial law, sila ay pinag-iinitan at pinapatay at hinuhuli.
Ang naging option ng maraming pari at mga lingkod ng simbahan, sila ay sumama na rin sa NPA at mamundok. Sapagkat kung sila ay magsasalita lamang at magsasalita, papatayin sila. Kaya ang gagawin na lang nila ay sasama na lang sila sa NPA at mamumundok at ito'y tinatawag nilang just war. Ito ay makatarungang pakikipagdigma sapagkat ito ay pagtatanggol sa karapatan ng mga dukha. So dahil diyan, nung panahon ng 1980s, panahon ng martial law, panahon ni Marcos, yung BAC ay naging subversibo ang tingin ng maraming mga politiko at ng iba ring mga obispo. Okay. So ngayon, dahil sa basic Christian community, yung Christian nga ay may problema, ito ay ginawa ng basic ecclesial community. Okay, so doon na pinalitan. So kasi nga yung basic Christian community, actually basic Christian community, community organizing yan eh. So ginawa nila silang ecclesial. Alam naman natin yung ecclesial, ibig sabihin ay church o simbahan. Okay. Pero kapag tinignan natin sa technical term ng ecclesiology, kasi yung kung titingnan natin kasi, di ba tayo, ang simbahang Katoliko tinatawag na church. Tayo lang ang may karapatang tawaging church sa pananaw ng ecclesiology ng ating Katolikong simbahan. Tayo lang ang church. Bakit masasabi natin tayo lang ang church? Ang church kasi na tinatawag na simbahang ito ay nabubuo sa pagdiriwang ng banal na misa, ng Eucharist. Okay? Ngayon, makapagdiriwang ka lang ng Eucharist kung meron ka talagang validly ordained na pare. Na ang paring ito ay mula sa succession ni St. Peter, mula sa kredo ng simbahan, mula sa sakramento ng simbahan. Okay? So nakita ninyo? Kaya lang tayo church, sa term ng simbahan, sapagkat meron tayong banal na misa. Kaya lang tayo may banal na misa, sapagkat meron tayong valid na ordination ng obispo, ng pari, na nanggaling pa kay St. Peter. Okay. So tayo lang talaga ang tinatawag na church. The Church of Christ subsists in the Catholic Church. Paano yung mga Protestante? Paano yung mga Baptist? Paano yung mga Methodista? Paano yung mga born again? Sila ba ay church? Sa mata ng ating simbahan sa ecclesiology, sila ay hindi church. Ang tawag sa kanila ay ecclesial community. Naintindihan niyo ba yon? Sila ay ecclesial community, hindi sila church. Bakit sila hindi church at ecclesial community? Kasi nga, wala naman silang sakrament, wala naman silang banal na misa. Bakit sila walang banal na misa? Kasi wala naman silang pare. At kung meron silang pare, hindi validly ordained ng simbahang Katoliko bilang the Church of Christ subsists in the Catholic Church. Ngayon, basic ecclesial community. O di ba again, meron na naman uli na conflict ng understanding na baka tayo ma-identify na tayo ecclesial community lang at hindi tayo church, samantalang tayo church. Di ba Universal Church, pinaliwanag ko sa Universal Church, yung Universal Church umiiral sa particular church sa diocese, umiiral sa parokya, umiiral sa kapilya, umiiral sa mga maliliit na pamayanan. So kaya conflict na naman. Pero okay na lang din kasi hindi naman lahat nakakaintindi niyan. Hindi naman lahat nalalaman nila yung pagkakaiba ng ecclesial community at ng church. Pero tandaan nyo, sa mata ng simbahan, tayo lang ang church. Bakit tayo lang ang church? Sapagkat tayo lang may sakramento ng misa. Bakit tayo lang may sakramento ng misa? Sapagkat tayo lang ang mayroong valid ordination na galing kay St. Peter. Ang mga Protestante, hindi sila church. Sila ay ecclesial community lamang. Sapagkat, dahil sila ecclesial community, wala silang fullness of the means of salvation. Nakapagliligtas sila pero hindi ganap na ganap. Nagpapahayag sila ng katotohanan pero hindi buong-buo yung katotohanan nila. Kulang pa. Kumisan nga'y mali pa. Yan ang pananaw ng simbahan. Okay? So ngayon, sumunod naman, so kaya nga susunod na usapan ay hindi pala tayo basic ecclesial community. Ito naman ay sa mga discussion na ni Leonardo Bock at ibang mga liberation theology. So sabi, dapat ang tawag sa atin ay hindi na basic ecclesial community, kundi basic church community.
Ang problema naman, pagka sinabi mong basic church community, nawawala yung larawan ng pagiging maliit. Okay? So parang nagiging parish community. Nawala na. Big community na rin yan. Kaya medyo hindi pa rin pwede yung basic church community. Pagka sinabi mo naman basic human community, yan naman ay kay Leonardo Bo. Pagka sinabi mong basic human community, nawawala naman yung spiritual elements ng pagiging community. Diba? So nawawala yung kanyang pagiging spiritual community, yung salitang ecclesial, nawala. Okay, so para bang nangyari? O sige nga, o tama naman talaga ang basic ecclesial community nagsisimula sa human community. Nagsisimula lang sa human community. Pero hindi naman talaga yun ang gusto nating mangyari lang eh. Ang human community na ito ay maging ecclesial community. Kaya nga siya ecclesia, the act of gathering, the gathering for faith, and the gathering as people assembly of God. The assembly of the people of God. So makita ninyo, no? So kaya hindi pa rin po pwede yung basic human community. Gayun din naman, ito sa panahon natin ngayon ng online, ito yung tinatawag na virtual ecclesial community. So say V as in victory, VEC. So ito naman ay dahil sa online, VEC. So mabalita ko sa inyo, sa Holy Angels, dahil nga nawala na yung kanilang mga gathering face-to-face, nangyari na lang sa kanila ay online BEC. So parang katulad ginagawa natin, may kanya-kanya silang mga FaceTime o nagsusum sila, so nagsisharing sila. So virtual ecclesial community, parang kung meron tayong online mass. So dahil ito sa social distancing. So pero alam naman natin, pagdating ng panahon ay maaari itong magbago. So okay. So tutuloy-tuloy na natin para mabuo yung ating talk. Okay. So pupunta na tayo sa huling salita, ang salita ng community. Okay, community. So sa community ay meron tayong 5 pag-uusapan uli, ang koinonia, komunyo, komunyo, community of disciples, and kingdom of God. Okay, puntahan natin una. Koinonia. Ang koinonia na pinanggalingan din ng salitang komunyo ay galing sa salitang koinonia. Ito ay mula sa karanasan ng mga unang Kristiyano sa gawa ng mga apostol. Chapter 2, verse 44 to 47. Ang salitang Griego, ang katumbas nito ng kahulugan ay sharing. Ang kahulugan pala ng salitang komunyo ay ng koinonia ay sharing. So pagbabahaginan. Sa buhay ng mga unang Kristiyano, naroroon ang larawan ng sharing of life, faith, and goods. Ito ay nagpapahalaga sa material at espiritual na pangangailangan ng mga tao. Ito ay imahe ng pamayanan na nais itaguyod at isabuhay ng BEC. So ang unang term para sa salitang community ay koinonia. Okay? Ang koinonia, ang ibig sabihin ay sharing, pagbabahaginan. Na kung titignan natin, ang buhay ng mga unang Kristiyano ay larawan ng pagbabahaginan. Ano nga ba ang binabahagi nila sa kanilang community bilang koinonia? Una, sharing of life. Na sila ay nagkakasama-sama, anuman ang kanilang karanasan, malungkot masaya, karanasan nila at katatayuan sa buhay, sharing of life. Okay? So ito yung sharing of life, dito nagkakaroon ng sense of belongingness. Sharing of life. At itong sharing of life na ito, makikita rin natin sa BC. Sharing of life sa pamagitan ng kanilang sharing, ng kanilang karanasan, sharing of life sa pamagitan ng kanilang buhay, ng kanilang gawain sa isang pamayanan, sharing of life. Pangalawa, sharing of goods. Na sa unang pamayanan ng Kristiyano, ang sabi roon ay wala sa kanila ang nagugutom at naghihikahos. Kasi ang ginawa nila, pinagsama-sama nila yung kanilang mga ari-arian, ibinenta, at yung pinagbentahan ay tinulong nila sa bawat isa na nangangailangan. Sharing of goods. So sa BEC din natin ay nagkakaroon din naman sa simbahan ng sharing of goods. Yung pagtulong natin sa mga nangangailangan.
Pero sa BEC, yung sharing of goods ay nangyayari ito sa kanilang pag-uugnay-ugnay sa pamumuhay. Yung sharing of goods po pwedeng mangyari sa, Mare, mukhang meron kang bagong halaman. Baka po pwede mo naman ako bigyan ng halaman dyan. Na meron kang bagong silog, baka pwede mo naman akong bigyan ng konting binhi ng silog. O baka meron ka dyang imported na santan. Bigyan mo naman ako. Sharing of goods. Mare, nagluto ako ng tinumis, ng dinuguan, bibigyan kita. O Mare, ito yung konting tulong ko, nagkasakit daw ang mister mo. O Mare, ito yung bigay ko para dun sa birthday ng anak mo. So sharing of goods. O Mare, nabalitaan ko, nagipit ka daw. Ito, so meron akong kakilala rito, baka gusto mo magtrabaho rito, kikita ka. Sharing of goods. Pangatlo, sharing of spiritual elements. So sharing spiritual elements, papasok diyan yung pananampalataya, yung Word of God, yung pagbabahagi na ng pananampalataya, yung kanilang pananaw sa buhay na tinitignan sa mata ng Diyos, yung sharing as sacraments sa Eucharist. Okay? Spiritual elements. And pang-apat, sharing in the mission. So, pakikiisa sa mission ng simbahan, so diyan papasok yung participation. O Mare, yung palang BEC natin, ngayon ang sponsor sa misa ng piyesta natin para sa ikatlong araw ng nobenaryo. Sige, tayo ang magbigay ng mag-abuloy para tayo ang mag-offer ng pamisa. Mare, sa darating na linggo ay kapistahan ng Santa Cruzan. So pagtulong-tulungan natin yung anak ni kumari natin ay gayakan natin at yun na ang ating isang prosesyon at tayo ang mag-ilaw. So meron tayo mga prex sa parokya. Baka meron kang kakilala dyan sa inyong lugar kung pwede maging miyembro ng prex. So yun yung mission. So makikita natin dahil sa BEC, dahil sa koinonia na ito, mas nagkakaroon sila ng bonding, magkakaroon ng sense of belongingness. Kaya makikita nyo, mag-i-interplay uli dito yung sinasabi nating komunyo. Dahil nagkakaisa, nagpa-participate. Dahil nagpa-participate at nagkakaisa, meron silang sense of mission. Kaya merong tugong pagkilos. Okay, so koinonia. Pangalawa na ibig sabihin ng komunyo, ng community ay komunyo. So yung cum unio ay hango uli sa Lumen Gentium na nagsasalarawan ng anyo ng ugnayan ng Santissima Trinidad na bagamat tatlong persona ay isang Diyos. Bagamat may pagkakaiba sa kanilang persona, sila ay nananatiling isa sa pagka-Diyos. Ito ay hango sa anyo na nararapat na maging anyo ng pag-iral ng simbahan bilang komunyo katulad ng nangyayari sa BEC. So itong term ng komunyong ito ang larawan ng Santissima Trinidad. Sa Santissima Trinidad, may tatlong persona pero isang Diyos. Ang tawag natin doon ay yung kanilang pagkakaisa ay komunyo. At ang komunyong ito ay nagaganap dahil sa kanilang pag-ibig. Alam naman natin, God is love, ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Ang Diyos ay larawan ng kanyang pag-ibig, nilikha niya ang sanlibutan. Larawan ng kanyang pag-ibig, ang Diyos anak nag-alay ng buhay sa krus. Ang Espiritu Santo, anyo ng pag-ibig, pinagbubuklod-buklod ang mga tao, unifier, that all may be one, nang lahat ay maging isa. So lahat ng ito ay anyo ng komunyo na makikita rin sa simbahan. Kaya kapag pinag-aralan natin ang sa ecclesiology, ang Lumen Gentium, merong dalawang partikular o tatlong larawan ng simbahan. Una, people of God, napaliwanag ko sa inyo. Ang pangalawa ay komunyo. At ang pangatlo, body of Christ. Yung komunyo, ang simbahan din, bagamat iba't iba ang kasapi ng simbahan, ang simbahan ito ay nagkakaisa sa buklod ng pag-ibig. Okay? So dito nangyayari yung tinatawag nating dialogue. Dito nangyayari yung tinatawag nating inculturation. So komunyo. Okay. So pagka tinawag nating komunyo, so love. So pinanggagalingan nito ay love. Ang unang dimension ng komunyo as love, life of the Holy Trinity, one God in three person, bond of love. Okay? So yung tatlong persona sa Santissima Trinidad, Ama, Anak, Espiritu Santo, ay nabuklod dahil sa pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pangalawa, ang simbahan as komunyo, one Holy Apostolic Catholic Church, unity in diversity. Bakit may unity in diversity na sila'y one Holy Catholic Apostolic? Dahil sa pag-ibig din, the bond of love. Diba? Tayo binubuklod sa pag-ibig. Pangatlo, church as sacrament of unity.
Mission in the world, God and humanity, that all may be one. So kung titingnan natin ulit sa ating ecclesiology, sa ating turo ng simbahan, sasabihin, ang simbahan ay sacrament of Christ in the world. Okay? Yung simbahan, sakramento ni Kristo sa mundo. At pagiging sakramento ng simbahan sa mundo ay sacrament of unity. Paano nagiging sacrament of unity ang simbahan? Ang simbahan ang gumagawa ng paraan, bahagi ng kanyang misyon, na ang sangkatauhan inaakay niya patungo sa Diyos. So kaya ang simbahan, sacrament of unity. Ano ang misyon ng simbahan? Ang misyon ng simbahan ay akayin ang sangkatauhan upang makaisa ang Diyos. At pagka nakaisa ang Diyos, salvation, that all may be one. Di ba? Yan naman ang salvation. Hindi lang naman yung ang salvation ay langit eh. Ang salvation ay makaisa ang Diyos. Kaya nga cum unio. So ang cum unio ay love. Okay? Pangatlo, malapit na. Pangatlo, ang pangatlong kahulugan ng salitang komunyo o community ay cum unio. So cum unio as community, mystical body of Christ. So kanina, pinag-usapan natin yung term ng komunyo bilang larawan ng simbahan. Ngayon naman, mystical body of Christ. Mula sa salitang cum, in, with, unio, united, with. Ang simbahan bilang katawan ni Kristo ay lalong napatitingkad sa pagdiriwang ng banal na misa. Sa sakramentong ito ay tinatanggap si Kristo sa pamagitan ng banal na komunyon at ang bawat kasapi ng simbahan, ito'y nabubuo na pamayanan, community. Okay. Tingnan natin yung cum unio, the Holy Communion, yung sinasabi nating pagtanggap ng banal na ostia sa banal na misa, ang tawag natin diyan Holy Communion. Pero kung titingnan natin, ang isang pinanggalingan ng salitang Holy Communion ay ang salitang cum at unio. Ang cum ay with, ang unio ay united. Kaya kapag ka sinabing cum unio, to be united with. Pagka tayo tumatanggap ng banal na ostia sa banal na misa, sa banal na komunyon, ay to be united with Christ. At kung tayo to be united with Christ, tayo ay nabubuo bilang katawan ni Kristo, the mystical body of Christ, ang simbahan. Okay? Tingnan natin. Ano ang kahulugan ng cum unio? To be united with Christ, unang dimension sa banal na misa, ang pagtanggap ng banal na komunyon sa Holy Eucharist. So, ayun. So, yun ay tinatawag nating Blessed Sacrament na yung katawan ni Kristo doon, yung ostia ay si Kristo ang tinatanggap. So, another discussion yan, the fullness of the presence of Christ ay nandoon sa banal na komunyon. Kasi ang sabi, sa misa, merong 5 presensya si Kristo. 5 ang presensya ni Kristo sa misa. So, ito ay sacramentology, no? Sa sacraments. So, ang unang presensya ni Kristo sa misa ay yung banal na ostia. Pangalawa, yung Word of God. Pangatlo, yung pare bilang alter Christo. Pang-apat, ang mga taong natitipon. At panglima, sa panalangin ng sama-samang taong natitipon. Okay. So, meron siyang 5 presensya si Kristo sa misa. Ostia, salita ng Diyos, pagka pinapahayag, pare, taong natitipon, at sa sama-samang pagdarasal. Sasabihin sa atin ng Mystici Corporis, isang dokumento ng simbahan, sa 5 presensyang ito ni Kristo, ang fullness of the presence of Christ ay matatagpuan sa banal na ostia. The fullness of the presence of Christ sa banal na ostia natin matatanggap. Ibig sabihin, sa salita ng Diyos, pagka pinahayag yan, hindi gaanong masasabing fullness of the presence of Christ. Bakit? Sa salita ng Diyos, hindi masasabi kasi nga baka mamaya hindi malinaw yung pagkakabasa. Hindi maayos yung pagkakabasa nung nagbasa nung salita ng Diyos, sira ang sound system. Hindi mo gaanong marinig. Okay? Pangalawa, hindi rin naman sa pare, sapagkat ang pare, bagamat tinatawag na alter Christus, hindi naman siya fullness of the presence of Christ kasi ang mga pare nagkakasala rin, may mga pagkukulang din. Hindi rin naman sa tasambayanan ng Diyos kasi mga nagkakasala rin yan, nagkakagalit din yan,
Yung iba dyan ay nagsisimba pero hindi naman namumuhay ng tapat. Hindi rin naman sa panalangin. Kapag kumisan, ang mga taong nagdarasal hindi naman nakikisa sa panalangin. Kaya nga sinasabi yung full active and conscious participation. Pero sa banal na ostia, kahit yan ay makunat, kahit yan ay maliit, kahit ang paring humawak dyan may kasalanan, kahit ang taong tatanggap dyan ay hindi handang tumanggap, hindi mababawasan ang fullness of the presence of Christ sa banal na ostia. Yan ay mananatiling katawan ni Kristo. Walang labis, walang kulang. Naintindihan niyo na? Kaya nga sabi, sa banal na misa, kapag tayo tumanggap ng banal na komunyon, hindi lang tayo tumatanggap ng biyaya. Ang tinatanggap natin ay si Kristong nagbibigay ng biyaya. Okay? Pero, yung fullness of the presence of Christ na mismong nasa banal na ostia na yan Hindi na mawawala yan. Maliit man yan, makunat man yan, yan man ay kapiraso, maliit, malutong, ano man yan. Basta yan ay na-consecrate, fullness of the presence of Christ. Okay. Pero, sa mga taong tatanggap nito, yung fullness of the presence of Christ na nandoon sa banal na ostia, ay tunay lamang naganap niyang mararanasan sa kanyang sarili na hindi naman nababawasan yung fullness of the presence of Christ kung ikaw talaga ay nakiisa sa pagdarasal, kung nakinig ka ng salita ng Diyos, kung nakiisa ka sa panalangin, kung ikaw ay nakiisa sa panalangin ng pari. So nakita ninyo? So, yan ang unang komunyo. Ang pangalawa, mga kapatid, na komunyo o komunyo sa banal na misa ay yung mystical body of Christ, the community, the church, the people of God. Na dito ay sinasabi na sa banal na misa, hindi lang isang klase ng katawan ni Kristo ang tinatanggap natin. Dalawang klase ng katawan ni Kristo ang tinatanggap sa banal na misa. Una ay ang katawan ni Kristo sa banal na ostia. Pangalawa, ang katawan ni Kristo sa katauhan ng ating kapwa, na sabi ni Kristo, kung anong ginawa mo sa pinakamalit na kapatid kong ito'y sa akin mo ginawa. Na ito ay maipapakita rin natin sa pagtanggap natin kay Kristo sa ating kapwa, lalo tigit at konkreto kapag sinabi ng pari, mga kapatid, magbatian kayo ng kapayapaan. Kapag nagbatian sila ng kapayapaan, tinanguhan ng isa, sinabi niya sa isa, peace be with you, kapayapaan, yun ay larawan ng komunyon ng pagtanggap kay Kristo sa pamamagitan ng kapwa na siyang katawan ni Kristo, the mystical body of Christ. Na kapag tayo nagdiriwang ng banal na misa, ang sabi nga ay, ang simbahang katoliko ay simbahang katoliko dahil sa katotohanan ito. Sapagat ang pari lamang na consecrated, pari lamang na validly ordained, ang makapagtatransform sa pamamagitan niya ng ostia bilang katawan ni Kristo. Nakita niyo na? Bakit ang Iglesia ni Kristo? Bakit ang Protestante? Bakit ang Baptist? Bakit ang JIL? Hindi sila simbahan? Kasi wala silang banal na misa. At ano ang nasa loob ng banal na misa? Tinatanggap si Kristo sa banal na komunyon. Sa pagtanggap kay Kristo sa banal na komunyon, doon nabubuo ang simbahan. Okay? At bakit merong banal na komunyon at katawan ni Kristo sa simbahan? Kasi may katulad natin na kayo, na mga magiging pari. Tayo lang ang may kakayahan sa tulong ng Espiritu Santo, ang maliit na tinapay, ang alak na ito, magiging katawan at dugo ni Kristo. Kaya walang simbahan kung walang misa. Walang simbahan kung walang pari. Sapagkat kung walang pari, walang banal na misa. Kung walang banal na misa, wala rin simbahan. The fullness of the means of salvation. Ang pangatlo na ibig sabihin ng komunyo ay the movement of the Holy Spirit as unifier in the church, leading us to Jesus, beginning with God the Father, komunyo. Okay, nakita nyo ba? So kasi ito yung sinabi roon, na ang Espiritu Santo, ang siyang magiging daan patungo natin kay Kristo. Di ba sabi nga, si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Na ibig sabihin, ang tao makalalapit lang sa Ama, sa Diyos Amang lumikha, sa pamagitan ni Kristo. Kasi si Kristo ang ating tagapamagitan. Kaya nga siya nagkatawang tao, mula sa pagiging Diyos, siya ay naging tao para maging ating tagapamagitan. Bakit? Aakayin niya tayo patungo sa Ama sa Diyos Ama. Yan na yun naman ang misyon ng ating buhay, mga kaisang Ama. Kaya si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay. Okay.
Pero ano sasabihin naman ni San Pablo? Ang sasabihin naman ni San Pablo, hindi tayo makakalapit kay Kristo kung hindi tayo aakayin ng Espiritu Santo. Na ibig sabihin pala, ang Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo bilang unifier ay umaakay sa atin papalapit kay Kristo. Sapagkat hindi tayo makalalapit kay Kristo kung hindi ka inakay ng Espiritu Santo. Na kapag ka ikaw ay nagsimba't nagdasal, hindi ka nagsimba't nagdasal dahil gusto mo lang. Kundi nagsimba't nagdasal ka, nagtanggap ka ng kumpisal kasi inakay ka ng Espiritu Santo. Siyang umakay sa iyo. Inakay ka kay Kristo. Ngayon, kung inakay ka na ng Espiritu Santo, patungo kay Kristo, at nakaisa mo si Kristo, nakaisa mo na rin ang Diyos Ama. Bakit? Si Kristo at ang Ama ay iisa. Sa pamagitan ng prosesong ito, ay nagaganap ang tinatawag nating komunyo, to be united with, which is the way of salvation. At anong salvation? To be united with God. Okay? So yan ang komunyo. At sa BEC, yan ay ginagawa. Sa BEC, ini-encourage ang pagsisimba. Sa BEC, pinakikita ang bawat miyembro ng BEC ay bahagi ng katawan ni Kristo. Sa BEC, umaawit ng Come Holy Spirit sa kanilang pagdarasal na nakikita nila yung kahalagahan ng Espiritu Santo na bumubuklod sa kanila. Kaya kung makikita niyo yung ginawa kong format ng pagdarasal ng BEC, may Come Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit na yan yung pagbibigay ng consciousness sa mga tao na tayo hindi nagtipon sa sarili natin. Nagtipon tayo dahil tayo inakay ng Espiritu Santo papalapit kay Kristo. At dahil tayo inakay ng Espiritu Santo papalapit kay Kristo, napalapit na rin tayo sa Ama. At habang tayo napapalapit sa Ama, napapalapit tayo kay Kristo, napapalapit tayo sa ating kapwa, nabubuo ang simbahan. Okay? So, sunod. Community of disciples. So, ito na yung pang-apat na kahulugan ng salitang community. So, yung community of disciples, so ito ay mula sa PCP2 Declaration 137, ang panawagan ng simbahan sa Pilipinas na maging community of disciples ng pamayanan ng mga alagad na kung saan ay sinasabuhay ang atas at talimbawa ni Kristo. Ito ay ang anyo ng pagiging pari, panalangin, propeta, pagpapahayag ng mabuting balita, haring lingkod, pakikisangkot sa mga usaping panlipunan at paglilingkod sa pamayanan na makikita ngayon sa BEC. Remember, ito rin yung nasa Declaration 137 na binasa natin kanina. Nasabi ay, larawan namin ay isang simbahan na nagsasabuhay ng pagiging pari, pagiging hari, at pagiging propeta. So, tingnan natin to. So, yon. So, simple lang din naman ito. Mula din sa ating baptism, tayo ay naging disciple, alagad ni Kristo. So dahil sa ating baptism, nakita natin yung tinatawag nating common priesthood. So dahil sa baptism natin, tayo ay priest. Sa priest, sa pagiging pare ay worship, pagsamba. Sa worship ay liturgy. Sa liturgy ay naroon ang sacraments. Diyan natin makita ang kahalagahan ng holy orders para sa paggagawad ng sakramento, para sa pagbubuo ng simbahan. So diyan natin makikita yung dalawang uri ng priesthood, common priesthood at ministerial priesthood na diniscuss ko na sa inyo kanina. Gayun din naman, sa pagiging propeta, so dito papasok yung ating pagiging teacher, at dito papasok yung kahalagahan ng formation. Sa formation, nandoon ang articles of faith, ang ating creed, o yung tinatawag nating deposit of faith. So pagka sinabi nating deposit of faith natin, tatlong bagay binabanggit niyan, hindi ko na nailagay yan. Tatlong bagay yan. Una, ang deposito ng ating pananampalataya ay nagmumula sa una, sacred scripture, yung salita ng Diyos, yung Bible. Pangalawa ay sacred tradition, yung naging aral at buhay ng simbahan sa nakalipas sa panahon. Kaya may mga bagay tayong ginagawa na hindi natin makikita sa Bible, pero bahagi ng ating sacred tradition. At ang pangatlong deposit of faith natin, nanggagaling yan sa magisterium. Na meron tayo nakikitang aral sa Bible, meron tayong nakikitang buhay sa sacred tradition ng simbahan, pero kailangan yung magisterium, yung turo ng simbahan para ideklara ano rito yung dapat nating sundin, ano yung nararapat. At ang magisterium ay isinasalarawan ng ating Santo Papa, collegiality kasama ang mga obispo. Okay, so yun yung pagiging propeta.
Yung kingly naman, yung king, yung servant leader, alam naman natin ang servant leader ay yung kingly, ay yung commandment of love. Diyan papasok yung ating code. Na kapag nga tinignan natin, ano ang buod ng utos ng Diyos ay pag-ibig. At dahil sa pag-ibig na ito, tayo ay merong misyon sa mundo, God and humanity. So apostolic succession naman ang bibigyan pansin natin dito, nagsimula kay San Pedro hanggang sa ating Santo Papa. So pagdating naman sa gawain ng BEC, so makita rin natin yan, katulad pinalawanan ko sa inyo, yung priest ay yung sa pagdarasal ng mga miyembro ng BEC, sama-samang pagsasamba, sama-samang pag-aakay sa sakramento. Yung prophet ay pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagpapahayag ng salita ng Diyos, pag-aaral ng paral ng pananampalataya. Kaya nga, dito sa BEC, ako ay sumulat ng mga libro, yung pagbubuklod. So dati nung nasa Holy Angels ako, taon-taon sumusulat ako ng libro. Kasi dito sa librong ito, bagamat meron tayong tinatawag na sharing, o yung tinatawag nating sharing, ito, yung sharing kasi personal. Ito kasi sinulat ko libro dito, batay na sa turo ng simbahan, meron siyang katisismo. So yun yung sa gawain ng BEC. Sa kingly naman, diyan naman pumapasok yung ating tugong pagkilos, yung mga gawain sa ating pamayanan, sa ating lipunan, mga yung pagtitinda ng sabon, yung mga ganyan, livelihood, basta may kaugnayan sa temporal na kalalagayan ng simbahan. So, ang last topic na natin para under sa community, basic ecclesial community ay the kingdom of God. So, alam naman natin, pagka naman tayo nag-aral ulit ng ating ecclesiology, gayon din ng ating eschatology, eschaton, yung mga lasting eschatology, sasabihin sa atin, the church as a seed of the kingdom of God. Ayon sa Lumen Gentium, ang binhi ng kaharian ng Diyos na pinangaral ni Kristo pinangaral ni Kristo ay nasa simbahang Katoliko. Ito ay ang konkretong nagaganap sa pagtataguy ng BEC. The kingdom of God is here and not yet, eschatological, peace, justice, peace, and love. Na sinasabi sa atin, di ba, laging ang misyon ni Kristo ay ipahayag ang paghahari ng Diyos. Di ba sabi niya, pagsisiyan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. At ano ba yung tinutukoy na paghahari ng Diyos? Yung paghahari ng Diyos, hindi naman ito konkreto na material na lugar o material na kaharian, kundi sasabihin sa atin, ang paghahari ng Diyos ay hindi isang lugar, kundi si Kristo mismo ang paghahari ng Diyos. Kung paanong tinatanggap natin si Kristo sa ating buhay, ang paghahari ng Diyos ay nagaganap sa ating buhay. At ang paghahari ng Diyos na ito, na si Kristo mismo, ang binhi nito ay nasa simbahan. The seed of the kingdom of God ay nasa simbahan. Na itong seed na ito ay magiging kaganapan sa fullness of time kapag muli nang bumalik si Kristo. Nakita niyo na? Ang paghahari ng Diyos ay si Kristo, ang katauhan ni Kristo. At ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula ang binhi nito sa simbahan. Binhi pa lang. Kailan mamumunga? Kailan mapupuspos? Di sa wakas ng panahon, kapag bumalik na si Kristo. Bakit? Si Kristo ang paghahari ng Diyos At bakit si Kristo ang paghahari ng Diyos? Ang paghahari ng pag-ibig, paghahari ng pagmamahal, paghahari ng katarungan, ng kapayapaan, ng lahat ng aral ni Kristo ay nagaganap sa simbahan. Kaso nga lang, hindi pa siya full. Kasi aantayin pa natin yung wakas ng panahon na si Kristo ay muling magbabalik. Pero, here and not yet. So, yung paghahari ng Diyos na yan, sa diwa rin ng ating buhay bilang isang simbahan, ay nagaganap sa simbahang malaki, sa parokya, sa diocese, sa kapilya, at gayon din sa BEC. Yung pagtitipon ng BEC, larawan ng paghahari ng Diyos, nagbabahaginan, nagtutulungan, sama-samang nagdarasal, isa na sinasabuhay ang aral ni Kristo, yan ay kingdom of God. So tingnan natin yung kingdom of God, una, bilang here and not yet sa simbahan, na pinapakita rito ang simbahan bilang pilgrim church towards the fullness of the kingdom of God. So alam naman natin yung tatlong klaseng pag-iral ng simbahan. Meron tayong pilgrim church, ang simbahang naglalakbay. Meron tayong triumphant church, yung nasa langit na, nakapiling na ng Diyos, at meron tayong suffering church, ito yung mga nasa purgatorio, inihahanda para pumanik sa langit at makaisa ang Diyos. So tayong pilgrim church ay narito sa mundo. Kaya pagka dinadasal natin yung Eucharistic prayer number 2, di ba sinasabi roon
Babanggitin doon kaisa ng aming Santo Papa na si Francisco, ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Gayun din naman inaalala namin ang mga kapatid naming pumanaw, naway makaisa sa ni Kristo. Pag sa bandang uli, kaisa ng Mahal na Birhen Maria, ng lahat ng mga anghel at mga banal. So nandoon yun yung uri ng pag-ira ng simbahan na on the process, on the way, ang kingdom of God here and not yet. Number 2, the church as a seed of the kingdom of God here and not yet as being experienced in the mission of the church in spiritual and temporal. So yung mission ng simbahan, dati ang simbahan kapag sinabing simbahan, ito ay para sa kaligtasan ng kaluluwa. Ngayon ang simbahan hindi lang sa kaligtasan ng kaluluwa, kundi ang simbahan ay para din sa pangangailangan ng tao rito sa lupa. Ito tinatawag nating integral, spiritual and temporal, body and soul. So kaya ang simbahan may pagganap siya sa pangangalaga ng kalikasan, ng buhay ng tao, kalusugan, sapagkat siya ay hindi lang pang-spiritual, kundi pang-material din. So ito ay bahagi ng misyon ng simbahan dito sa mundo. At pangatlo, ang Kingdom of God, synod as journeying together, magkakakbay na naglalakbay, reaching out to all. So kaya yung journeying together, ang paglalakbay natin na magkakasama ay paglalakbay upang abutin ang bawat isa na maging bahagi ng paghahari ng Diyos. Kaya mulit-muli babalik dyan yung tatlong mahalagang term. Komunyo, participative, at missionary. So yung Kingdom of God, sa diwa ng Universal Church, na ang simbahan ni Kristo ay umiiral sa simbahang Katoliko, sa Universal Church, mula sa diocese, mula sa parokya, mula sa kapilya, ito rin ay nararanasan sa mga maliliit na pamayan ng Kristiyano na tinatawag nating BEC. Kaya ang paghahari ng Diyos nagaganap din sa pagtitipon-tipon ng mga kasapi ng BEC. So kaya yan yung ating mga naging discussion. So muli, i-reveal lang natin yung ating pong diniscuss. So medyo ito yung tinatawag nating ecclesiological foundation ng basic ecclesial community. So sa basic ay na-discuss natin small, little ones, base, fundamental, at origin. Sa ecclesial, diniscuss natin, pinag-usapan natin ang ecclesia, people of God, universal means of salvation, new way of being a church, transition of term ng ecclesial. Sa community, diniscuss natin ang koinonia, komunyo, komunyo, community of disciples, and kingdom of God. So yung ating ecclesiological foundation ng basic ecclesial community ay nariyan. So mula dyan sa mga nating natutunan, makikita natin ang BEC ay hindi lang pala Bible sharing. Ang BEC ay hindi lang pala pagtatayo ng kooperatiba. Ang BEC ay hindi lang pala dahil gusto o trip ni Padre Rico. Ang BEC ay hindi lang pala kung sino ang may gusto. Kundi makikita natin ang BEC ay nakaugat sa buhay at misyon ng ating simbahan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ng simbahang Katoliko. So sana ay naintindihan natin ang ating diskusyon ito ng ecclesiological foundation ng basic ecclesial community. Okay po. So, okay ba kayo? Meron pwede ba tayong, yan ang una pala nating lecture. Nandiyan pa ba kayo? Opo. Okay. Hindi pa po. Yes po. Opo. Yes, Buhay pa ba kayo? Father. Sige, so Buhay pa yun naman po. Okay, so yan. So, yan yung ating discussion. So, siguro, alam ko, sana ay na-record ko naman. Okay naman siguro yung pagkaka-record. Pwede naman putulin dito sa part na ito yan. So, sana ay naintindihan ninyo yung ating discussion ngayong na to. Siguro para lang, yung ma-refresh lang tayo. Pwede ba, parang malit na, reaction paper, no? So at least Tagalog lang naman. Gusto ko lang kasing makita yung inyong
naging impression doon sa discussion natin, ano yung natutunan natin, ano yung parang na-struck tayo, ano yung parang medyo hindi natin lubos na naintindihan. So, yun, ano. So, ano lang, bali, magsasabit lang kayo ng papel, bali, actually 15 sentences lang. Tapos ano siya, bali bawat point, halimbawa, magbigay lang kayo ng 3 points na naka-struck sa inyo, naintindihan ninyo. Basta 3 puntos, tapos tigpa 5 sentence lang, no, sa Tagalog, no. O, kung gusto niyo English. So kung magagawa natin, siguro pwede natin siyang, kasi tuloy-tuloy, kasi bukas ang klase natin sa umaga. So kasi may klase ako sa hapon sa tag dito, sa philosophy, sa panitikan. So kaya nyo ba, para lang ano lang naman to, kaya nyo ba na ma-submit siya mamayang gabi, ng alas 8 ng gabi? Father, ang klase po natin ay Thursday po. Thursday. Tama. Thursday yung klase natin. So, pwede nyo submit po bukas ng umaga. Ang dilemma po namin, Father, kasi ay naka-quarantine po kami. Hindi, ano lang. Hindi po na... Hindi, bibigay ko yung email ad ko. Father, wala po kaming access sa mga laptop Wala po. Dahil nasa Wala kayo access sa laptop? Paano yun? phone Wala lang po yung gamit. Phone Father. lang po. Kasi bawal po sa mga rooms po. Paano yan? Paano yung ginagawa nyo yan? Ano ginagamit nyo? Cellphone? Mobile phone Cellphone po, lang Father. po. Isa lang po yung naka-laptop para po sa host. Pero lahat po ay mobile Hindi, phone. yung halimbawa, hindi, ano na lang, paano ba yun? Ganito na lang, sulat nyo na lang sa papel, pakukuha ko na lang, baka may virus din kayo, no? Baka magdala kayo Yun ng lang virus po. sa kwarto ko. Baka pumayuin nyo pa yung... Anyway, isulat nyo na lang, basta paano ba natin, kasi wala akong, bagay, sige, sa susunod na discussion natin, so, kasi, bukas, siguro sa susunod discussion natin sa Thursday, mag-share na lang yung bawat isa. Ganun na lang. Just to feedback na lang, so mag-share na lang, parang katulad na ganun. Tingnan ko na lang kung ano ang naging nyo. Kasi tuloy-tuloy ako nagsalita, hindi ko alam kung naintindihan ba ninyo, ano ba. So kasi yun na mahirap pagka ano. So ganun na lang siguro, okay lang, no problem. Gusto ko lang naman kasi maging ano. Okay, so ganun na lang siguro. So ang klase natin ay sa Thursday ng 2 p.m. ano? Opo, kayo po. Okay, sige. So text ko na lang kung ano yung oras yung klase, no? So kung sakali, ano? Opo. Kung sakali ba, bukas ba ng umaga, may schedule kayo bukas ng umaga? Ano po, bali bukas po kasi ay si Father Manny po yung talk. Okay, sige. So sa Thursday ako ng hapon na lang. So sa 2 p.m. ako ng Opo. Thursday. Na. Okay, so po. yun lamang. So okay. Okay, Father, see Thank you you. po. Father, stop na lang po nung recording para ma-reclaim ko po yung host. Baka po kasi mawala. Okay. Sige. So paano ba 'to? Tapos Stop Apo. ka lang ha. Stop ng recording. Ayan ka. Sorry. Okay. Ka lang ha. Ayan na ba yan? Stop recording. Pause ba? Pause o stop? Stop ano?